Magandang hapon po sa ating lahat at sa pagpapatuloy po natin sa ating panambahan at sa pagpahahanda sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay muling dumako sa panalangin at hingin natin ang talino at gabay na nagmumula sa itaas. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos at mga bagay, muli kami ay lumalapit sa inyo, humihingi po ng inyo pong biyaya sapagkat alam ninyo ang aming frailty, ang aming mga kahinaan. Nawa, Panginoon, ay palakasin niyo kami sa pamamagitan ng inyong pong presensya, ng pagkilos ng inyong pong banal na spirito sa paghahanda sa amin sa pakikinig ng inyong pong salita. At ningi rin namin na maalis anumang balakid na maaaring naroon para po makita namin at maluwalhati namin kayo lamang sapagkat kayo ang nagliligtas at kayo rin ang nagtutubos sa inyong pong mga inibig. Kaya nawa, Panginoon, ang hapon na ito ay maukol namin upang dakilain pa kayo sa pamamagitan ng inyong po salita. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 4 na taon na po nakaraan na kung saan sa araw mismo na ito, March 23, so 4 years ago, 2021, meron po isang napakalaking cargo ship na humarang dun sa Suez Canal, Egypt. Ang pangalan po na itong cargo ship na ito ay yung Ever Given. Sa panahon po ng pandemya, 2021, ay naroon nangyari ang isang aksidente na ito. Ang Ever Given po ay may haba na 400 meters. It is a mega ship and it completely blocks the shipping canal of the Suez. Para po magkaroon tayo ng perspektibo kung gaano nga ba kahaba itong 400 meters, ay kung titingnan natin, ang 400 meters na ito ay yung road distance mula po dyan sa pintuan ng ATS hanggang doon sa pinakapinupuntahan ng marami pagkatapos ng services, ang Goto Kips. Yan po ang 400 meters. Yung road distance niyan, pag pinagsama-sama natin with all the turns, 400 meters po ang haba. Ganun po kahaba itong bumara sa Suez Canal na cargo ship. So, ano bang laman itong Ever Given? So, at the time, ang dala-dala po ng Ever Given, consumer goods, automobiles, plastics, textiles, and even some perishable items like fruits and vegetables. At marahil at malamang sa malamang ay itinapon na yung mga perishable foods na yun dahil hindi na nga po ito nakaabot on time. So ito isang napakalaking barko, cargo ship, at doon nga siya nakabara sa isang napakanipis na strip of water. A small ship in deep waters carrying an imperishable or perishable goods. Pero paano kaya kung baliktad? Meron napakalalim, napakalawak na tubig. Meron napakaliit na vessel. At ang vessel na ito, ang daladala niya ay ang mensahe ng imperishable hope. At ngayon nga ay makikita natin sa ating magiging teksto mamaya at culmination at makikita, nagko-conflux ang lahat ng iyan sa lumang tipan sa aklat ng Jonah. Ito po yung ating titingnan dito po sa Jonah chapter 1. Basahin po natin ang teksto po natin ng Jonah chapter 1 verses 1 to 6 para po sa hapon na ito. Jonah chapter 1 verses 1 to 6. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. But the Lord hurled a great whirlwind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship, and had lain down, and was fast asleep. So the captain came and said to him, What do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Perhaps the God will give a thought to us that we may not
perish. Ito po yung teksto po natin sa hapon na ito. Ang mga bata, tunay nga na mahal nila itong Jonah. Mahal na mahal nila at very familiar sila sa storya ng Jonah. But on the other end, yung mga skeptics, they find it very difficult to believe in. Mahirap nga daw paniwalaan itong Jonah. Napakaraming imposible kung tutusin dito sa Jonah. And the unbelieving world would put Jonah in the same category with other fables. Fables, nandun yung mga karakter ng mga hayop, nag-uusap yung mga hayop at mayroong moral story sa dulo. So ganito rin na tinitingnan ng pagtanaw ng hindi naniniwala, the unbelieving world, ito yung category nila kay Jonah. Ngunit ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesukristo ay ginamit mismo si Jonah sa pagbibigay ng isa sa mga napakahalagang tanda. Sa Bagong Tipan, sa Matthew chapter 12, verse 40, na kung saan naroon the sign of Jonah. Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we wish to see a sign from you. Humingi sila ng takda mula sa ating Panginoon. But he answered them, An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to them except the sign of the prophet Jonah. So ito yung ginamit ng ating Panginoon. Ang takda na kanyang binigay para dito sa mga tao na evil. It is the sign of Jonah. And if Jesus had used a fictional character para sa kanyang analogy, his audience might think his resurrection would also be a myth. Magiging hindi totoo. Lalong hindi paniniwalaan kung gagamit ang ating Panginoon na isang fictional character. Ngunit ganun pa man ang ginamit niya si Jonah bilang inalintulan niya maging tanda ng kanyang pagkabuhay muli. Kaya dito ay makikita natin sa Jonah kung ano nga ba ito at ano nga ba ang pinapakitang mga lessons para sa atin na ating makikita for our benefit now at para rin ikilos tayo sa ating buhay bilang mananampalataya. At isa nga sa masabi natin na key historical background upang maunawaan natin kung sino ba ito si Jonah, ay samahan po ninyo ako sandali at balikan natin sa 2 Kings chapter 14. 2 Kings chapter 14 verses 23 to 29. So 2 Kings chapter 14 verse 23 to 29 para makilala natin, maunawaan natin yung background nito ni Jonah. So in the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria, and he reigned 41 years. And he did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which he made Israel to sin. He restored the border of Israel from Lebo Hamath as far as the Sea of Araba, according to the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet who was from Gath-hepher. For the Lord saw that the affliction of Israel was very bitter, for there was none left, bond or free, and there was none to help Israel. But the Lord had not said that he would blot out the name of Israel from under heaven, so he saved them by the hand of Jeroboam, the son of Joash. Ito po yung background kung sino ba itong si Jonah. So makikita natin na bagamat yung hari na naghahari ng panahon na yon, dinescribe siya bilang evil, masama, wicked, but nonetheless, nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propetang si Jonah. At sa pamamagitan nga ng salita na kanyang binigay kay Jonah, ay na-save, na-preserve ang Israel at hindi nga sila na-blot out under heaven. Na-restore yung mga border. Even when an evil king is reigning, nandun pa rin ang biyaya at provision ng Diyos para sa kanyang mga tao. To keep them, safe keep them, and uphold their faith. Ito yung background ni Jonah. At sasabi nga, ang pamumuno nito ni Jeroboam II, it was dated 793 BC hanggang 753 BC. So more or less 40 years yung kanyang tenure. Napakaluma na, napakalayo na.
Several decades after that would be the fall of the Northern Kingdom in 722 BC. So napakalayo na itong timeline nito. Pero ganun pa man, nakita natin kung paano nagliligtas ang Diyos sa kanyang mga inibig, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tao na Israel, at ganun din ay hindi nakasarado para sa kanila. Kundi nagliligtas rin ang Diyos ayon sa kanyang biyaya at inaabot ang kanyang kinahahabagan. At ito nga ay makikita natin at ang mensahe na dadaling ko po sa atin sa hapon na ito mula sa verses 1 to 6 ng chapter 1 ng Jonah. Knowing the God of grace moves us to proclaim the grace of God. Ang pagkakilala sa Diyos ng biyaya ay kikilusin tayo sa pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Isa nga po sa mga pillars, o yung sabihin natin, cornerstones ng Reformed theology ay yung kalaliman ng soberanong biyaya ng Diyos. It is one of its great pillars. It is one thing to know the doctrine of salvation by grace and another thing to experience the grace of salvation. Napakalayo niyan, mga kaibigan. Iba yung alam mo sa iyong kaisipan at iba yung naranasan mo na tunay sa iyong buhay. Naroon. At tayo nga'y tinatawag na hindi dapat yan magkahiwalay, kundi nakikita na totoo ang ating pinapaniwalaan at yan ay nakikita sa ating pamumuhay. It reminds us also that God is fully aware of what is happening in the world. Alam na Diyos, siya ang nag-ukol, naglatag ng napakagandang plano na yan para sa kanyang probidensya, para sa kanyang mga katubusan. It reminds us fully that God is always aware. He knows what He is doing and He knows from the beginning to the end. Ngunit ganun pa man, kung ganito ang Diyos, nakakalungkot lamang sapagkat maraming tao na sa kanilang kaisipan, they would think that if they ignore God, He will ignore them. People may deny God, but God does not ignore their sin. Hindi po mangyayari na kung kakalimutan mo lang Diyos ay wala nang Diyos. Kundi nariyan ang Diyos at nakikita niya, alam niya ang iyong kasalanan. At alam niya na tayong lahat kung tutusin, we are all sinners. Kagaya ng ating napanalangin kanina. Pinapalalahanan tayo ng mga himnong inawit natin kanina. That we are all sinners, that is why grace is so amazing. Lahat tayo, bawat isa sa atin ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. At higit sa lahat, dito sa aklat ni Jonah, yan ang mananalantay. Yan ang magiging preeminent. Makita natin, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan na gaano mang kalalim tayo sa makasalanan. Kung tayo inabot at umabot sa atin ang habag ng Diyos, ang kanyang biyaya na nagliligtas ay tungo sa buhay magpawalang hanggan. Kaya nga muli, knowing the God of grace moves us to proclaim the grace of God. So, tingnan natin ito sa dalawang points. Unang-una is to proclaim the grace of God, ang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. At ang ikalawa, ang layunin ng pagpapahayag ng biyaya ng Diyos upang makilala ang Diyos ng biyaya, to know the God of grace. At ganito nga sana yung makita sa atin. Although we proclaim, yes, as a church and individually, we proclaim the grace of God. But may it be so that we do that to remind ourselves and for others to know the God of grace. Sinimulan ang ating talata dito sa verses 1 to 6 na Jonah chapter 1. Now the word of the Lord came to Jonah. Ganito po ang pagkakatawag sa mga propeta sa lumang tipan. Ang salita ng Diyos ang pumupunta sa kanila. Ang salita ng Diyos yung lumalapit sa kanyang mga propeta. The word of the Lord comes to them as the Lord wills and not by the will of the person. Wala pong isa na magsasabi na siya ay propeta, meron siyang dalang mensahe. Kundi ang salita ng Diyos ang pumupunta sa mga propeta na yon upang ipahayag ang mensahe na mula sa Diyos. And in this way, it validates yung pagiging office ng prophet nito ni Jonah. The word of the Lord came to Jonah. Meron salita ng Diyos na dapat niyang gawin. At ang salita nga na ito ay ikay bumangon. Arise. Pumunta ka sa Nineveh. Nineveh is the capital of the Assyrian Empire. Ito yung capital nun.
ng Assyria. Napakahirap ng utos na binigay kay Jonah. It would be very difficult for a Hebrew, para sa isang Hudyo na gawin, sapagkat unang-una, inutusan siya na umalis sa Israel. Sa lumang tipan ay isa nga ito sa mga bagay na dapat naroon lang sila. Hindi sila dapat lumalayo, hindi sila dapat umaalis sa lupain. At ang ikalawa, na dahilan kung bakit napakahirap gampanan ang utos na ito, sapagkat ang mga Assyria ay pagano. Sila ay kalaban ng mga tao ng Diyos, ng bayan ng Diyos. So on those two reasons, it is very difficult na sundin ang utos ng Diyos. At pupunta daw si Jonah, ang pagtawag sa kanya ng salita ng Diyos, siya pupunta upang ipangaral, ipahayag ang salita ng Diyos sa mga kalaban, sa mga pagano, sa mga Assyrians na ito. Jonah would be preaching to the most powerful nation in the known world noong panahon na iyan. An enemy and a threat to Israel. So doon pupunta si Jonah. Pupunta siya dapat sa kalagitnaan ng syudad na iyon, na capital mismo ng kalaban ng bayan ng Israel. Into the heart of the enemy. At ang kanya ipapahayag ay ang pagtawag ng Diyos sapagkat ng kasalanan ng mga Ninevites na ito ay sukdulan na. Even in a time and culture that was not known for respecting human life, ang karakteristik nga nitong mga Assyrians na ito, yung kanilang katangian, ayon din sa mga historians, sila yung pinakamasahol. Walang timbang para sa kanilang buhay na kanilang mga kalaban. Mas masahol pa kaysa sa isang laruan. Ganon kababa ang tingin nila sa buhay na kanilang mga kalaban. So lalo na sa ganitong background, ay pupunta ang isang propeta ng Diyos tungo sa puso, pinakapuso ng kalaban, na ganon ang kanilang gawin ng buhay, at ang tatawagin sila laban sa kanilang kasamaang ginagawa. Jonah would be preaching directly to the heart of the enemy, proclaiming their great wickedness to fellow men and before the one true God. Ngunit tandaan natin, sa binasa natin kaninang background sa 2 Kings chapter 14, nakita ni Jonah kung paano nagliligtas ang Diyos kahit masama yung haring nangunguna o yung namumuno. Naranasan niya mismo, even though a wicked and evil king works to save his people. Ngunit ano naging tugon nito ni Jonah? But Jonah rose to flee Tarshish from the presence of the Lord. Pinapapunta siya sa Nineveh. Siya ay bumangon at siya ay papunta sa Tarshish, palayo sa presensya ng Diyos. Sa starting point na Israel, ang Nineveh, it is located 966 kilometers northeast. So kung nandito ang Israel, 966 northeast ang mga banda dito. While Tarshish, yung kanyang pupuntahan, o yung kanyang planong puntahan, it is probably a port on the city of Spain, is at the other end. Nasa kabilang dulo. At hindi lamang yun, ang ginawa ni Jonah, he went down to Joppa, paid the fare, siya ay nagbayad ng pamasahe, and went down into it, away from the presence of the Lord. Pinapapunta siya. May pinapagawa ang Diyos sa kanya. Pumunta sa Nineveh. Ngunit ang ginawa niya, he went down. Siya pa mismo ngayon ay nagbayad ng pamasahe upang bumaba pa at lumayo sa presensya ng Diyos. Kung nandito ang Nineveh, 966 kilometers northeast ng kanyang starting point, nasaan ba ang Tarshish? Tarshish is 4,000 kilometers out in the west. Kung bibigyan natin ng perspektibo sa current situation natin o setup natin, kung ang utos sa atin ay pumunta ng Taiwan, ang kinahinatnan ay pumunta tayo ng India. Ganon kalayo yung pinuntahan ni Jonah. Jonah, ang kanya lamang sinunod ay isa. Out of the many na hindi niya sinunod, isa lang naman yung sinunod ni Jonah. Siya lang ay bumangon. And the rest ay kanya niyang hindi na sinunod. Jonah did arise, but he did not go. Instead, he went to the opposite direction. And he is fleeing from God, and that is extremely sinful.
Lalo-lalo na tandaan natin na siya ay propeta ng Diyos. Siya yung mouthpiece ng salita ng Diyos. And even worse, the word of God came to Jonah. Pero ang kanyang ginawa ay kabaliktaran. Hindi niya sasabihin ang salita ng Diyos intended para do sa mga Ninevites. Siya ngayon ay lumayo, palayo sa presensya ng Diyos at ang akala niya ay matatakasan niya ang Diyos. Not only that, he was an Israelite, a worshiper of Yahweh who knows the one true and living God. Ganito si Jonah. Bagamat sa kanyang estado bilang propeta, bilang Hudyo, na nakakilala at naranasan niya mismo kung paano nagligtas ang Diyos. Ngunit ito yung kanyang kabaliktaran na gagawin. Hindi siya pupunta nang sa ganun ay ang kaligtasan ay hindi mapabilang o maigawad sa mga kakahabagan. The rejection of God of grace starts with disobedience to the word of God. Ang hindi pagtanggap sa Diyos ng biyaya ay nagsisimula unti-unti, maliit na pagsuway sa salita ng Panginoon. Doon nagsisimula yan. Instead of going up to serve the Lord, si Jonah, he went down to serve his own rebellion. Ganoon rin tayong lahat. Even though napakalinaw, general revelation, nakikita natin sa ating paligid na may Diyos, may gumawa sa mga bagay na yan. Hindi natin mapagkakaila na may Diyos na naglikha. And even in the light of our nature, na tayo ginawa sa wangis ng Diyos, na merong Diyos na hindi natin matatakasan, ganun pa man, tayo yung gumagawa ng paraan upang makalayo sa kanyang presensya. Tayo pa yung nagbabayad para magkaroon tayo ng way out para sa ating Diyos. We went down to serve our own rebellion, not living and not proclaiming the grace of God. Bagamat araw-araw ikay nakakaranas ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga timely na provision para sa iyong pangangailangan, ngunit ganun pa man, ikaw ay palayo ng palayo sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng iyan. Kung kaya mga mananampalataya ay dapat tinatanong natin ang ating sarili. Why does God give such difficult commands? Bakit nagbibigay ang Diyos ng mga napakahirap na dapat nating gawin? God does so not only for His sovereign purposes, but also for His purpose of grace. Oportunidad yan para matanghal ang biyaya ng Diyos. May layunin ang Diyos kung kanino darating, kanino mapupunta, sino makakatanggap ng kanyang biyaya. Ayun ang layunin. It is through the marvelous acts of deliverance and salvation na paulit-ulit natin nakikita sa kanya salita mula sa lumang tipan hanggang sa kahuli-huli hanggang sa magpawalang hanggan. It is always a testimony of the marvelous acts of God. Lalong-lalo na nagniningning sa katubusan in that great salvation of sinners. Laging merong layunin ang biyaya ng Diyos. At binapagawa niya sa kanyang mga tao, sa kanyang mga tinubos, ang kanyang mga utos, nang sa ganun, ang biyaya ay umabot din sa iba. But Jonah understands that the only possible way to escape obedience to the Lord's command is he would think he can truly escape the Lord completely. Sa ganung paraan lang. Sa kaisipan ni Jonah na kaya nga niya takasan, Jonah emphatically unwilling to serve God. Nakakala niya ay mahihinder yung layunin ng Diyos upang ang biyaya ay umabot doon si Ninevites. Sa kanya kaisipan ay akala niya magbabago ang course ng history. But it is just open rebellion against the sovereign Lord. Yan ay kasalanan. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay kasalanan. Marami po siguro sa atin ang pamilyar sa kitchen appliance na microwave. Marami po siguro nagluluto sa atin o nagpapainit na pagkain gamit ang invention na ito na sabihin natin napaka-helpful sa bawat isa. But when we cook foods that have high water content, ay mag-expand po ito at kung walang paraan para makalabas yung steam,
ang mangyayari ay kakalat yung nasa loob. Ganun yung nangyayari doon sa mga itlog minsan, no? Pag minicrowave natin, kumakalat siya. At ganun din, sa isang banda, ganun din ang isang mga mananampalataya na sinasabi niya na siya'y nakatanggap ng biyaya ng Diyos that he may have a high view of the grace of God, yet keeping it for themselves, and will eventually turn into a heap, magiging kalat. Kung itatago lang niya ang biyaya ng Diyos sa kanya sarili, na sinasabi niya na siya'y nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Ngunit ito'y para sa akin lamang, at hindi pwedeng maranasan din ng iba. We would eventually turn into a heap. And this is the reason why the grace of God must be proclaimed and not kept for the self. Pag tinatago lang natin o iniisip natin ang biyaya ng Diyos ay para sa akin lang, may mga tao na hindi dapat abutin ng biyaya ng Diyos. That is very un-Christian-like. Kung totoo nga ba talaga na ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. At lalo na sa isang iglesia, the church is to go and clearly, boldly, and calmly proclaim the gospel to the unbelieving world. Ito nga'y mandato sa atin. Great Commission to make disciples. Ito yung utos sa iglesia. At kikilos ang bawat miyembro ng iglesia for that purpose. This is a command to make disciples and not a command only to the some or the few or even just to the pastor. Yan ay utos sa bawat iglesia na kung saan tayo kikilos dapat dahil sinasabi natin nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. But if we keep on rebelling against God's commands unchecked, we would soon find ourselves moving away and away from God. Away and away from the presence of the Lord. And God forbid, kung saan kahinatnan ng total away from the presence of the Lord. To reject the will of God individually and more so collectively is to reject God Himself. Sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos, sa pagkimkim natin ng biyaya ng Diyos para lamang sa ating sarili, ay tanungin natin, kanino nga ba galing ang iyong natanggap? While Jonah is unwilling to preach God's grace to the hated Ninevites, Christians must be doing the opposite. The way we exalt Christ with our lips and hymns, may the gospel be shared to those not in Him. Tayo'y umaawit, tayo'y nananalangin, tayo'y nagbibigay ng encouragement, comfort gamit ang ating mga labi, seasoned with grace, full of hope. Ngunit bakit para sa iba, mukhang full of cursing? Bakit kung para sa iba, sila hindi dapat maligtas? Ganito nga ba ang larawan na isang makasalanan na nakatanggap ng biyaya ng Diyos? Ngunit ang ating pagpapahayag ng biyaya ng Diyos ay hindi para sa anumang selfish reasons. The purpose of us proclaiming the grace of God is for others to know the God of grace, upang makilala rin ng iba ang Diyos ng biyaya. Sa verse 4, sabi doon, but the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Akala ni Jonah ay makakatakas siya. Akala niya successful na siya na nakatakas. Bumaba siya papuntang Joppa. Nagbayad ng pamasahe para makasakay sa barko. Akala niya safe yung barko na yun. Ngunit nasa gitna ng laot, naroon ang delubyo. At hindi lamang makikita rin natin na bagamat naroon yung delubyo, siya ay nasa pinakaloob na part ng barko. Pinakamalalim, at hindi lang yun, nasa kalaliman siya ng pagtulog. Meron delubyo sa taas ng barko. Sa laot, sa dagat, meron delubyo. The mariners were afraid, and each cried out to his God. Natural lang siguro kung hindi tayo sanay, ay matakot tayo pag sumasakay tayo ng barko. Siguro sa mga alon. Pero ang mga sumisigaw na ito, yung exceedingly fear, or may takot na ito,
yung mga mariners. Seasoned sila. Siguro kung nagsisigawan na sila, oras na rin para sumigaw ka. Sapagkat ito nga mga seasoned mariners. Alam nila na ito'y kakaiba. Hindi normal itong delubyo na ito. And it drove them to despair. Each crying out to his God. So makikita natin na kanya-kanya silang tawag ng kanilang perceived na God na baka naman ay makatulong sa kanila. At nung walang nangyayari, hinagis na nila ngayon yung mga cargo. They hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. Tinapon nila sa dagat. Mabibigat. May presyo. May value. Siguro ito yung mga kalakal. Business. Tinapon nila at nilubog nila sa tubig para lang makasurvive ang barko. It was likely that a great deal of cargo that they threw overboard, throwing away possession and profit for the sake of surviving. Pag nagkakibitan, ang tanging pinanghawakan na lamang ay ang buhay. Mawala na ang lahat, wag lang ang buhay. But Jonah had gone down into the inner part of the ship. Nagkakaroon na ng kaguluhan sa taas. Ngunit siya ay naroon with all the commotion that is happening out there where all other people are clinging to a singular thread of life. Jonah went down, sleeping. Yung iba sa taas, pinanghawakan na lamang ay napakanipis na lubid just to survive. Ngunit ito si Jonah, baliwala sa kanya ang lahat ng ito. Jonah not only went down to Joppa, paid for his fare, and went down into the inner part of the ship, and went down to sleep. Pababa ng pababa. Palayo ng palayo sa harapan ng Diyos. Everything is downward to Jonah. At nung sabi sa verse 6, nandatagpuan siya, "Arise, call out to your God. Perhaps the God will give you a thought to us that we may not perish." Alalahanin natin na sumisigaw na yung mga mariners sa kanilang Diyos-Diyosan at wala nangyayari. Nakita nila ito natutulog, binangon nila. Ikaw rin ay sumigaw. Tumangis ka sa iyong Diyos. Baka naman ang Diyos may makinig upang iligtas tayo. Wala na silang pag-asa. Tanging kakaisa na lamang ang hindi tumatangis sa kanyang Diyos. The sailors are desperately finding a God who can help in their desperation. Perfect opportunity for the man of God to proclaim the grace of the God of grace. And every one of us, tayong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, superficially think of our condition. Napakadaling manisi dahil sa ating makasalanang kondisyon. O kung tayo nakagawa ng kasalanan, napakadaling humanap ng dahilan kung bakit natin ginawa yun. Ang dami nating pwedeng ituro. We can point to the ship to Tarshish, or the weight of the cargo, or the violence of the storm. But the fact of the matter is, sin is residing in our decks. Naroon pa rin ang kasalanan sa ating mga puso. The universality of prayer na ginawa na itong mga tripulante na ito, na sila tumangi sa kanilang Diyos-Diyosan. The universality of prayer in the midst of a cataclysm shows that man knows God is able to help. Kung alam niya, ang Diyos ay meron siyang concept ng Diyos na maaaring makatulong sa kanya, at sa gitna ng delubyo, ang kanyang tanging tatakbuhan na lamang ay ang kanyang Diyos. But like the terrified sailors, each one cried out to whatever God they imagined that could and might help them. But there is none. Walang ibang Diyos na nagliligtas. Walang ibang Diyos na tutulong. And it is the tragic condition of an idolatrous heart na bagamat meron tayong konsepto ng Diyos na hindi natin matatakasan, tayo pa rin ay patuloy na gumagawa ng Diyos na maaari nating lapitan. That while man knows God exists, man does not know Him. Then just as we do not know to whom and we should pray, we also do not know on what terms our prayers are answered.
Kung kaya't yan na nga ang sitwasyon, probidensya na binigay ng Diyos sa isang tumatakas na propeta, napakagandang setup para ngayon tumindig, ipahayag, ipakilala ang totoong at buhay na Diyos. Kanina nga po ginamit ko yung microwave. Ngunit naisip po ba natin anong mangyayari kung nag-microwave tayo nang walang laman sa loob? Masisira lamang yung ating microwave. This damages the machine, and inside the microwave, it will not heat food properly. Ganito yung mangyayari sa isang device kung wala tayong nilagay na laman. At inahalin tulad to sa mga tao. Lalo na sa mga makasalanan ng tao na hindi kilala ang Diyos without knowing the God of grace. Unbelievers may warm their hearts for a time, showing grace, demonstrating common grace, but eventually, when push comes to the shove, walang Diyos na magliligtas sa kanila. Kung kaya't nandyan ka kapatid, nandyan ang iglesia upang ipahayag natin ang biyaya ng Diyos nang sa ganun ay makilala nila ang Diyos ng biyaya. Because only God can supply that grace for them. Only God can give that grace to salvation, calling out sinners from their idolatrous ways into worshiping the living and true God. And even when there is no escaping God, unbelievers would still rather be like Jonah, sleeping that sleep of sorrow. Ito na lang kanilang pipiliin. Matutulog na lang na mahimbing hanggang sa magpawalang hanggan kapamakan. Having that deep desire of escaping reality through sleep, even for a little while. Nakakamangha nga paano nakatulog si Jonah sa likod ng delubyo sa itaas ng barko. Nakakamangha din kung siguro kung paano nakakatulog ang ilang mga tao sa kapahayagan ng Ebanghelyo. At nakakamangha rin kung paano siguro hinihili pa ng mga sinasabing sila mananampalataya ngunit ayaw magbahagi ng Ebanghelyo. Like Jonah, we might think we are far from the peril in contrast to the doom the sailors are facing. And like Jonah, we are absorbed by our own struggles. But are there those who are seeking the good of everyone in the boat? Nandun ang delubyo sa barko. Ngunit inisip ba ni Jonah ang pinakamabuti para sa kanila? Pinili pa rin niya na mahimbing sa tulog. Pinili pa rin niya ang hindi pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Pinili pa rin niya ang hindi pagpapakilala sa Diyos ng biyaya. Ngunit ganun pa man, ang probidensya ng Diyos ang magdidikta. Grace was displayed to sinful humanity through the cross in Calvary some 2,000 years ago. Wala nang higit pa na demonstration ng pagmamahal at biyaya kundi ang cross ng ating Panginoon. Our Savior and Redeemer, Jesus Christ, drank the wrath of God fully for His people. His perfect and holy life for our filthy rags. His death for our eternal life. Our sins for His righteousness. What more can you ask in this violent storm of death? Kaya ang panawagan sa iyo, kapatid, arise and call out to your God. Ikaw ay tumindig. Manalangin. Tawagin mo ang Diyos na iyong sinasamba na sa ganun ang biyaya niya ang magtutulak, mag-uudyok, kikilos sa iyo upang ipahagi ang kanyang biyaya sa iba. Believers and unbelievers are in the same boat of life. Lahat tayo ay narito sa napakalaking barko ng buhay na ito. And eventually, isa-isa tayong malulunod. You who are without Christ, kung ikaw ay wala kay Kristo, do not harden your ears in hearing the message proclaimed by God's people. At ang panawagan rin sa iyo ay tumindig ka at tawagin mo ang Diyos. Ikaw ay lumapit na may pagsisisi at pananampalataya.
Pinahayag si Jesucristo na demonstration of that love na kung saan lahat ng iyong negative, lahat ng iyong karumihan, ng iyong kasalanan, ng kamatayan na dapat sa iyo at kahatulan, ay binigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan para sa iyong kapatawaran. Sabi nga dito sa verse 6 ng ating teksto, perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. Tayong lahat ay perishing. We are all perishing in this fallen world. Kahit siguro wala ka sa Panginoon, kabisado mo siguro, paborito mo siguro, John 3:16. For God so loved the world that He gave His begotten Son, for those who believe in Him shall not die. Shall not die. Ito yung solusyon para hindi ka mag-perish. Shall not die ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ikay tinatawag upang lumapit sa Kanya sa pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya lamang. God had blessed the unbelieving world through His people in boldly proclaiming the grace of God, and may it be so that the people of God faithfully point each one and unbelievers towards the God of grace. Sabi nga ni Johnny Erickson Tada, siya ay disabled na Christian. God doesn't just give us grace. He gives us Jesus, the Lord of grace. Yan ang pinapahayag ng Ebanghelyo. At yan ang binibigay ng Ebanghelyo, ang kapayapaan na mula sa Diyos ng biyaya at ng karanasan ng biyaya ng Diyos. Isa nga po sa mga pamilyar na himno na ating inaawit sa ating iglesia ay ang Marvelous Grace of Our Loving Lord. Na kung saan sinabi niya, grace that exceeds our sin and our guilt. Grace that exceeds. Mas mataas pa. Mas matimbang ang biyaya ng Diyos. Kaya huwag mong isipin na ikay hindi maliligtas, kundi ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa lahat ng iyong kasalanan. Tumalikod ka sa iyong kasalanan at lumapit ka sa pananampalataya sa ating Panginoon, that truly indeed that marvelous grace exceeds our sin and our guilt. At para sa ating mga mananampalataya, if we had truly experienced the saving grace of God, if it indeed exceed our sin and our guilt, naway matagpuan tayong tapat sa Kanya. Let us be found faithful in proclaiming our loving Lord, so that others might savingly know the Lord of grace and experience the grace of God. Mahirap na sundin, ngunit ganun pa man, ang tunay na mananampalataya ay gagawin niya ito na may kagalakan sapagkat siya ay tunay na nakatanggap ng biyaya at habag ng Diyos. At sa kanyang kaisipan ay maging mahabagin ng Diyos at kahabagan din ang mga wala pa kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Ang muli aming Diyos, salamat nga po sa pagpapaalala sa amin sa hapon na ito, na bagamat ang aming teksto ay nasa lumang tipan, napakalayong panahon, napakadaming siglo na ang dumaan, ngunit ganun pa rin ang inyong pong mensahe. Ganoon pa rin ang inyong pong utos sa inyong mga tao na ipahayag namin ang inyong pong salita, ipahayag namin ang Ebanghelyo, ipahayag namin si Jesucristo na siya nagliligtas. Kaya nawa, gaano man kahirap ito, O Lord, samahan nyo ang inyong pong iglesia. Samahan nyo ang inyong mga tinubos na tunay nga ang aming naranasan, aming natanggap na biyaya, ay ipahayag namin. Ituro namin sila tungo sa inyo at kayo nga po'y mahabag at magligtas na sa ganun ay makilala rin kayo ng mga wala pa sa inyo. O Lord, have mercy on us and let this day be a day of salvation. In Jesus' name. Amen.